92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo, mga kapatid. Halika na! Pwestuhan na ulit. Saan ba ang inyong paborito? Diyan sa inyong loob ng tahanan? Diyan ba sa may sala? Diyan ba sa kwarto mo? O diyan sa upuan sa monoblock na kulay puti pero hindi mo na makita na kulay puti na nasa labas ng bahay nyo? O, para medyo mahangin-hangin. Yung tambayan, yung umikli na yung mga paa ng monoblock. Oo, nang dahil sa kauurong-urong na nagasgas na nagasgas. Diba? Ganyan po yan. O, pwesto na ha. At masaya yan, ano? Masaya yung may mga kasabay ka na mga kumakain. Yung para kayong medyo nag-aagawan but not literally nag-aagawan. Oo, masaya yan na meron tayong mga kasama, mga kasabay. Ibig sabihin din yan, yun nga, more chances of meron tayong kahati sa pagbabayad, more chances of yung sharing sa pagkain. And speaking of sharing, baka naman pwedeng i-share nyo na rin ang ating live stream. Ganon yun. Kung halimbawa ang inyong mga friends naman ay nasa malayong lugar pero, di ba, meron kayong common na pag-uusapan mamaya. Ito nga po, itong programa nating H2H o Heart to Heart. Ay, nakinig ka rin kanina. Oo, ay, nakarelate nga ako dyan. Naalala ko nga si Mare. Oo, tapos yung asawa ni... Oo. Yan yung mga ganyan na mga kwentuhan, di ba? Kahit nag-iisa ka, nanonood ka ng Heart to Heart, ayan, i-share mo sa kaibigan mo, pinanood niya rin. O yan, meron na kayong pagkikwentuhan. Meron na kayong masisiraan. Ay, meron na kayong, ano lang naman, balitaktakan lang, ganyan. Uumpisa na nga po natin sa pamamagitan niya ng ating HEART segment. Pero ang aming paalaala ha, may pagkakataon po kayo na manalo ng Sulit TV Box sa pagtatapos ng ating programa. Alam nyo, ito honestly, medyo nagkakaroon po ng medyo mahirap pong makontak yung ating mga kapatid na makausap para sa HEART segment ngayon. Oo, ganyan. Kaya naman para doon sa mga kapag ka Monday to Thursday na kapakinig ng H2H Confessions, hayaan yung ipaalala ko sa inyo. Ano ba tong HEART naman, Kuya Poy? Eto nga ho kasi yun. Ito po yung dalawa sila na kakausapin natin at pagkatapos ng pag-uusap ay pagdidesisyonin natin saan ba pupunta ang ating kwentuhan, ang ating paglalabas ng samaan ng loob, o doon ba sa tuluyan nyo na nga bang paghihiwalay o doon sa pagbibigay pa ng tsansa. Yan po ang ibig sabihin ng HEART. Ang ibig sabihin ng H ay yung half-half muna. Sasabihin nila, Kuya Poy, hindi muna kami mag-uusap, basta half-half. Alanganin pa talaga wag na muna nating pilitin. Ayan, pwede rin naman yung letter E. Sige, evaluate natin. Pwede na kami mag-usap, i-evaluate po namin. Ayan, o kaya naman yung letter A na approve na. Ayan, at syempre, yung R naman ay yung sorry pero ayoko na. Reject naman po ang ibig sabihin yan. At yung T ay, nako Kuya Poy, sige, kahit pa nga may nagkamali sa amin, try again kami. Ganoon, hinati-hati lang natin yung ating HEART. Huli! Pero, hindi kulong. Yan ang motto daw ngayon ni Joel. Nadiskubre kasi ng live-in partner niyang si Rosemary na makakausap natin ngayon na may ibang babae na kinakasama ang kanyang live-in partner nga na si Joel. Pero ang matindi sa lahat, ang mismong babae daw ni Joel ay pinsang buo ni Rosemary. Nangyari yan matapos ang inuman ni Joel at ng pinsan nito. At bukod pa dyan, nagagawa rin daw bumakride ni pinsan sa tuwing pumapasada ng tricycle si Joel. Ano nga ba? Sige, tanong na natin ng direkta dito kay Rosemary. Rosemary, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po, Kuya Epoy. Kumusta naman ang blood pressure mo ngayon? Maayos ba? Nag-check ka ba? Apo. No, maayos naman. Ang paghinga, hindi ba naninikip ang dibdib sa yamot? Naninikip po. Ay, hinga muna tayo ng maayos, dahil syempre hindi naman biro itong nangyayaring to. Gaano na kayo katagal na mag-live-in itong si Joel?
3 years. Magti 3 years pa lang po. Diyan ba sa pagli-live-in ninyo, nagbunga na ba ng anak yan? O kayo lang naman dalawa? Hindi po. Hindi po. Live-in lang. Ilan taong ka na nga, Rosemary? 40. Ilan? 40 po. 40. Ayan, at syempre si Joel naman, anong edad na rin ni Joel? 42. Meron ba kayong mga pamilya bago kayo nag-live-in? Ako po, single mother po ako. Single mother to how many kids? 4. Okay, kasama nyo sa bahay nitong si Joel. 4 po kami sa bahay. Ano no? Bali, pang-5 ako. Pang-6 yung kalibin ko po ngayon. Oo, si Joel, wala siyang anak. Wala po. Okay. Ayan, para maayos lang yung pag-uusap natin. So, 3 years na magka-live-in na kayo nitong si Joel, nang meron ka ng 4 na anak, tanggap naman ni Joel, walang problema si Joel doon sa mga bata, sa pakikitungo niya. Wala po. Mabait na tao itong si Joel. Wala naman po. Ano? Mabait na tao? Wala naman po. Walang mabait na tao. Hindi, wala namang mabait siya sa mga anak mo, mabait siya sa'yo, maayos. Kumbaga. Mabait naman po pagdating sa mga bata. Yan. At nga lang po, yan. O, sige. babaero din po siya. Ayan na, kwento. Sige, babaero. Kailan mo nalaman at nabisto yung pagiging babaero ni Joel? Noong time na pauwi po ako galing trabaho, pag-uwi ko po, nagiinuman sila. Kainuman yung Pinsa mo. Hello? Hello, Rosemary? Oh, nawala si Rosemary. Nawala. Kontakin po ulit natin si Rosemary. Kainuman yung pinsan. Yan yung sinabi, ano? Yan din naman, yung binanggit kanina ni Rosemary. Ang gusto ko sanang tanungin, nakasunod, yung pinsan lang ba o may kasama pa silang iba? Nagwa one-on-one. Yung pinsang babae ba ito o pinsan lalaki? Pero sabi niya nga, babaero, di babae. Ganoon yun. Pero si pinsang buo. Andiyan na ba? Ulit si Rosemary Colleague. Ang hirap niyong kontakin. Ayan alam nyo, kinokontak din namin mga kapatid, si Joel. Pero, ayan, sorry, pero sinukuan na ho namin. Medyo mas mahirap makontak itong si Joel. Ang labo ng linya niya. Kung nasang Lupalop man, dito sa Metro Manila, taga Metro Manila itong si Rosemary at si Joel. Ayan, pero sige, merong muna ha. Eto, basa muna tayo ng iba pa. I-welcome lang natin yung mga kadarating lang sa ating programa. Sina Susan Sabala, Teresita Perfinian, Ruth Claire Reyes. Sabi niya, nilampasan ako ni Kuya Poy. Alam mo, Ruth Claire, ikaw matampuhin Huwag ka matampuhin Ayan si Kring Pantaleon. Sabi niya, Kuya Poy, nai-in-love na ako sa'yo. Huwag ka magalit Well, go ahead. Thank you, Kring. Si Jumpy. Tsaka si Kuya Rico, na kanina lang kakwentuhan ko dyan sa amin Jumpy, Kuya Rico, malamang magkasama kayo dyan. Happy lunchtime sa inyo. Thank you so very much. Babatiin ko lang rin ang napaka-special kong kumare muna ng JSM Tire Center dyan sa Lamuan, Marikina. Si Maring Marivic Marcelo. Thank you! Happy birthday! Yeah, happy birthday sa'yo, Mars. May you have many more birthdays to come. Okay, love na love ka namin. Marivic Marcelo ng JSM Tire Center. Ayan, at syempre, ito pa, si Gemma Nacion at yung mga nasa Paranaque sa Evacom. Thank you. Si Joe Cesar, si Sarcy. Sarcy Relocano. Thank you, pare. At yung mga nasa Auto Shape. Magkatabi lang yan. Ayan na, standby na ulit. Andyan na. Yan, Rosemary. Opo. Okay. Eto na. Balik tayo dun sa kinikwento mo kanina. Naabutan mo, galing ka sa trabaho, nagiinuman yung pinsan mo, tsaka yung asawa mo. Silang dalawa lang, one-on-one? Marami po sila. Marami naman. Hindi lang pala yung pinsan mo. Linawin ko lang yung pinsan mo. Pinsan mong Nakita babae. Nakita ko nakaakbay na siya. Sino nakaakbay? Opo. Sino?
Yung asawa, yung ka-live-in mo o yung pinsan mo? Yung kalibin ko. Yung ka-live-in mo nakaakbay doon sa pinsan mo. Yung pinsan mo ba may ibang karelasyon? Wala po, dalaga po yun. Ilan taon na yan? Mga 20 plus lang po. Bata pa. Bata pa. Kinausap mo ba yung pinsan mo about it? Opo, kinausap ko po siya. Pinaamin mo ba? Ano ba namamagitan sa inyo? Pwede naman kayo mag-inuman pero wala namang akbayan. Anong sabi niya? Hindi po siya kumibo. Hindi raw ba siya giniginaw? At kailangang Hindi akbayan? po siya kumibo. Bigla na lang po akong sintahan din sa bahay. Okay. Nasa labas po siya. Sige. Tapos, ano naman sinabi rin nitong nasa partido mong si Joel? Wala po. Actually, nakainom na po siya. Nakainom na. Nahuli na. Baka ikaw pa napagalitan, di kaya? Wala, ma'am. Ikaw pa napagalitan. Opo. Ang sabi, madumi ka raw mag-isip, ganyan. Opo. Pero nung dumating ka naman, paano ba yung akbay? Ikaw naman, baka naman maliit lang kasi yung lugar. Akbay talaga na parang may something o akbay lang na parang nagpapatuyo lang ng pawis sa kilikili? Naglalandi ang akbay. Ibig sabihin may papisil-pisil at matagal. Opo. May pahimas-himas, ganyan. Hindi ka naman nag-iskandalo nung nakita mo yon? Hindi naman, kasi wala naman din akong karapatan. Bakit wala kang karapatan? May siya asawa. Di ba kami kasal? Kaso yung pinsan mong mas bata, hindi mo ba po protektahan naman yun? Ewan po. Rosemary? Po. Hindi mo naman po protektahan yung pinsan mo na mas bata sa'yo? Opo. Hindi. Parang wala naman po sa akin yun kasi ano ko rin po, pangalawang asawa ko na po. Okay. Sandali. Ito, sabi mo, bumabackride pa yung pinsan mo doon sa tricycle ni Joel. Sa makatwid ay tricycle driver. Itong si Joel. Tama? Po. Oo. Wala bang ginagawa? Wala bang trabaho yung pinsan mo? Baka naman akala mo lang bumabackride. Tambay na po siya. Tambay? Okay. Bakit daw bumabackride? Di mo rin tinanong yun. Okay lang sa'yo. May nagsabi lang po sa akin na bumabackride siya. Baka naman may pupuntahan lang. Hindi kaya? Tinanong mo ba? Ayoko po magtanong kasi mapapasama pa ako eh. Ikaw pa mapapasama. Sige, ganito na lang. Ano ang gusto mong mangyari sa sitwasyon mo ngayon, Rosemary? Parang ano po, sinusunugan po ako sa kanya. Hindi, ano yung gusto mong mangyari? Gusto mo bang maayos yan? Gusto mo bang kumprontahin yung pinsan mo, yung ka-live-in partner mo? O hayaan mo na lang sila, gawin nyo yung gusto nyo. Pagka wala ako, basta ayoko lang makikita kayo na wag lang kayo papahuli. Ganun na lang ba yon? Hindi naman po, okay naman po kasi kami ngayon. Okay naman. So anong gusto mong pag-usapan natin? May hapunan na ba kayo mamaya? Wala pa. Pambihira. Sandali, meron lang gustong sabihin itong kapatid natin. Tumawag si Alex ng Pasig. Ayan, meron siyang gustong sabihin para sa sitwasyon na nangyayari sa inyo. Alex, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali. Ikaw ba ay nakikinig doon sa kwento ni Rosemary? Nasundan mo ba yon? Yes, Kuya Boy. Yung gulong yun. Nasundan mo ha. Ayan, pero ito, anong maipapayo mo na lang, Kuya Alex, bilang mas nakatatanda ka naman sa amin, pagka ganyan ang nangyayari sa relationship ni Rosemary na ultimo yung pinsan niya, hindi pa naman confirmed na merong something. Pero ganun ka close kapag ka wala siya at kapag ka nagiinuman, ano bang dapat gawin dyan? Sa akin, mahalaga yung openness niya eh. Sabihin ni Rosemary kung ano yung nararamdaman niya. Sa lalaki at doon sa pinsan niya. So, pero kasi sa tingin ko, yung lalaki, hindi ganun kaseryoso kay Rosemary. Parang hindi ganun kaseryoso. Natetempa siya doon sa mas bata na
Oo, kung meron ngang intensyon. Pero niniwala ka bang basta kasi tayo magtotropa, di ba? Pagka mga lalaki, dati bang umiinom ka ng alak o hanggang ngayon paminsan-minsan, Kuya Alex? Paminsan-minsan, meron pa rin. So, kapag tayo, okay lang mag-akbayan no? So, sabi nga, pag may alak, may balak. Ay, hindi naman. Pagka tayong mga lalaki, nag-aakbayan din tayo, tama? Iba pagka yung pero, opposite sex Iba kapag yung tropa mo, kahit babae pa yan, na hindi mo naman karelasyon at kaakbay mo, unless very close kayo, iba yun. Minsan kasi parang ginagamit lang yan. Pero eventually, may malis na iba. Pero hindi lahat, ha? Oo, hindi naman lahat. Yung iba naman talagang umaakbay kasi nga nagbabalanse na. Naparami na yung alak. Ganun naman yan, Kuya Alex. Ayan, pero Kuya Alex, maraming salamat sa iyong pagtawag. No? Balikan na natin si Rosemary. Ayan, Rosemary! O yan, okay naman kayo nung pinsan mo, okay lang rin. Okay lang po. Pati yung si Joel, okay lang rin kayo. Sabi ko naman po, pag nakita ko nasa active talaga po. Nasa ganun ka. So ayaw mo rin matibay namin. So ayaw mo rin maniwala muna sa sabi-sabi. Sandali. Ayun, ibinaba. Nababa yung phone. Ayan, naputol. Ayan, alam niyo may pumasok na impormasyon na hindi ko naman pwedeng basta sabihin. Ayan, pero sige, basa lang muna tayo. At 12:32, sabi ni Andeng Bongo, parang wala sa wisyo si ate. Alam nyo, ito kasi, parang nandun yata sila sa iisang lugar nung live-in partner niya. Yun yung impormasyon na natanggap natin. Kaya medyo naguguluhan, hindi makapagsalita ng husto itong si Rosemary. Yun, para sa medyo nalilito. Ayan, ayon sa ating mga researcher dito. Eto, si Gerard Villadolid, sabi niya nagpapakita ng motibo. Ayan, pumapayag na ganun, pero kung kay pinsan na yan, hindi kay pinsan na yan. Tapos andun pa talaga sa lugar ninyo. Teka lang naman, maghunos dili ka naman ate, kahit na tambay kayo, tropa-tropa, syempre, ang kay pinsan. Sige, isang mabilis na pakikipag-usap na lamang ito, ha. Ayan, Rosemary. Po. May mga gustong sabihin ka ba na hindi mo masabi dahil medyo malapit ka dyan sa lugar ninyo? Wala naman po. Yung totoo. Sinasaktan ka ba ni Joel? Ay, hindi naman po pinanganakit. Hindi ka naman pinagbabantaan. Puro amba-amba lang. Inaambaan ka pa lang. So, ibig sabihin, kumbaga sa baril, ikinasa na, puputok na lang, inamban eh. Di ba? Ganun yun eh. Pero sige, wag na nating pahabain pa itong pag-uusap na to, no? Basta ikaw, hindi ka naman sinasaktan. At ito naman, naghihintay ka na lamang nung punto na kung sakasakali ay mahuli mo na lang sa akto na ikaw mismo. Tsaka mo na lang sila kakausapin. So sa ngayon, wala kang intensyon na magbigay ng mensahe sa kanino man sa kanilang dalawa. Wala po. Yan. So sige, sa HEART segment natin, ano ang decision mo? Half ba yan? I-evaluate mo muna, observe ka lang, o approve. Sige, tanggap ulit. Ha? Nag-o-observe lang po ako. Mag-o-observe ka na muna. Ayan, i-evaluate na muna ang sitwasyon. Sige. Basta ikaw, mag-iingat ka lang rin at huwag ka matatakot, may mga anak ka na mas dapat mong pakaingatan, hindi lang yung love life. Naano rin po kasi ako siya po nagbabayad ng bahay namin. Ayun nga. Baka may mga konsiderasyon na gano'n, Ayan, pero sige, ikaw naman, at least ngayon, kumbaga meron ka na kahit papaanong ideya sa kung ano nangyayari kapag ka wala ka sa bahay, medyo mas magmatsyag ka na lang, mas sipagan mo na lang yung pagmamatsyag, Ayan, at wag ding makikinig sa mga sabi-sabi lang. Baka hindi naman talaga bumaback ride, may nagpapalala lang ng kwento.
O baka ganun lang rin naman. Baka napasabay lang minsan o nagkasunod na araw bumaback-ride na. Oo. Ayan. O sige, maraming salamat sa iyo, Rosemary, ha? Love question of the day. Pagdating sa mga big decisions, sino nga ba ang dapat na may final say sa isang relasyon? Dapat ba yan ay depende sa gender? Kung sinong lalaki? Kung sinong babae? Ay nako, eto na nga po ang inyong mga kasagutan, mga kapatid. Sabi ni hindi ko naman mabasa to, sulat Chinese. Pero sabi niya, pinag-uusapan talaga namin ng masinsinan, Kuya Poy, kung sino ang may pinakamagandang rason, yun ang masusunod. Ako naman ang palaging tama ang nagiging rason, kaya ako ang may final say. So ikaw naman pala, yun naman pala yun. Si Angelita del Rosario, sabi niya, both, of course. To keep a long-lasting relationship, you must work as a team. Ayun. Sabi naman ni Maria Agbuya, pareho ang dapat na may final say. Sabi naman ni Verde Vera, syempre, ang masusunod, yung may tamang desisyon. Minsan talaga kasi hindi natin na maiiwasan na magkaiba talaga ang inyong punto de vista, ang inyong point of view doon sa mga bagay-bagay. Kahit pa nga mag-partner kayo, alam nyo na mahal nyo ang isa't isa, alam nyo na concerned kayo sa future ninyo, pero minsan talaga nahahati. Ayan, sino nga ba ang nasusunod kapag ganoon? Pero ang sabi nga nitong si Janice Dagabi naman, syempre kayong dalawa ang nasa loob ng relasyon na yan, Kuya Poy. Mahirap naman kung si Guy ang may laging say o vice versa. Lahat ng desisyon ay dapat kayong dalawa ang may say at para malaman rin ang kuro-kuro o opinyon ng bawat isa. Kaya nga tinawag na relasyon kasi dalawa kayo. Kasi kung isa ka lang at lagi ka nasusunod, wag ka na lang makipagrelasyon. Pwede rin naman. Maghanap ka na lang nung sunod-sunuran na lang. Ayan, sabi naman ni China Loresca, depende po yan sa issue kasi both partners have different strengths. But we have one goal lang naman sa buhay natin. Ayan, at syempre, sabi naman ni Gail Enriquez, pareho dapat na merong say sa big decisions. Ika nga, two heads are better than one. Pag-usapan na maigi, then pagsamahin yung ideas ninyo para parehong happy. Relationship is a teamwork. Wala dapat yung superiority. At yan din ang pupuntuhin ko nga po. Pagdating sa mga big decisions sa inyong relasyon, sino nga ba ang may final say? Ayan, pwede nyo pwede nyong aralin. Kapag ka ang pagdidesisyonan ay halimbawa sa mga insurance, sino ba sa inyo mag-partner ang may alam sa mga ins and outs sa pagpasok ng mga insurance, mga life insurance, ganyan, o doon sa mga papeles, halimbawa sa hanap buhay naman ninyo, sa mga dokumento, ayan, meron sa inyo na isa na matyaga, hindi man alam, matyaga na aralin yan, or sabay kayo, sinong mas makakaintindi, sinong mas makaunawa, ganoon, o sinong mas nakaalam sa pagkuha halimbawa naman ng sasakyan. Ayan. Ano ba ang mga considerations ay mas maalam ka dyan? Alam mo na yan, ikaw na ang bahala para sa atin. Sa pagkain, sa pagkain na bibilin, sino ba sa atin ang mas mainam, mas alam yung mga mura, yung mga maayos, malilinis na bibilhan? Alam nyo, mga malalaking desisyon din yan sa buhay, ha? Hindi ho basta ipinagsasawalang bahala yan. Lalo na ngayon, pataas ng pataas sa mga bilihin. Kaya naman, kung sino ang magaling doon sa ganung aspeto, hayaan na natin yon sa kanya. Pero ang mas maganda talaga ay may tamang pag-uusap kayong dalawa. Dear Kuya Poy, Dear Kuya Poy, magandang araw sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig sa programang Heart to Heart sa 92.3 True FM. Ako po si Catherine, 30 years old ng Pasay. Mabigat ang dinadala kong problema ngayon, Kuya Poy, kaya naisipan kong ipadala sa inyo ang aking kwento. Meron akong boyfriend ngayon. 3 taon ang tanda niya sa akin. Siya po si Reynold. Masaya ako syempre dahil maayos ang trato sa akin ng jowa ko. And to be honest, willing na akong i-risk ang lahat para sa kanya.
Si Reynold kasi ang aking naging takbuhan, ang umuunawa at kakampi ko sa tuwing magulo at walang kasiguraduhan ang mga desisyon ko sa buhay. Bukod dyan, ramdam ko rin kasing tanging siya lang ang nagpapakalma sa akin. 1 taon pa lamang ang relasyon namin nitong si Reynold. At sa nakalipas na taon, ay ramdam kong secured ako sa piling niya. Pero ang ganoong klase ng experience ay may hangganan po pala. Hindi ko ma-explain pero may kakaiba kasi akong pakiramdam sa relasyon namin ni Reynold. Alam kong somehow ay para bang nasa long distance relationship na rin ang setup naming dalawa. Dahil sa Cavite pa siya umuwi habang ako naman ay nandito sa Pasay. Sa kabila niyan, hindi naman nagkukulang sa akin si Reynold pagdating sa pag-update sa mga bagay-bagay na ginagawa niya. Aside from that, palagi rin naman kami magka-video call kahit na nasa trabaho na siya. Masaklap man, pero kasi nalaman kong sila pa rin pala ng girlfriend niya for 5 years na. At bago pa nga po talaga ako dumating sa buhay niya, sila pa rin. Tanging panginginig at pamamanhid ng buong katawan ko ang naramdaman ko matapos ang pangyayaring yun. At ipinagtapat naman sa akin yan ni Reynold. At ayon nga po sa kanya, nagagawa pa rin daw nila ang komunikasyon ng kanyang jowa kahit ako na ang mas itinuturing niyang girlfriend niya. In short, ay nagawa niyang pagsabayin kaming dalawa. Ang depensa naman ni Reynold, hindi niya raw kasi kayang pakawalan ng isa sa amin kaya nagawa niya ang matinding kasalanang yun. Iyak ako ng iyak, Kuya Poy, dahil sobrang mahal ko pa rin talaga ang boyfriend ko sa kabila ng ginawa niya sa aking kasalanan. Pero ano ang gagawin ko? Nasa sitwasyon na rin kasi ako na hindi ko rin mabitiwan si Reynold. Kaya umaasa rin ako somehow na makakakuha ng payo mula sa inyong programa at sa iyo, Kuya Poy. Hanggang dito na lamang ang aking storya. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Catherine. Dear Kuya Poy. At iyan na nga yung sinasabi natin. Gusto mo na ba talaga magpakamartir, Catherine, sa iyong pag-ibig na iniaalay kay Reynold? Napakaganda kasi, ano? At talagang parang, ano yung sabi mo sa kanya? Si Reynold yung nagpapakalma sa'yo, siya yung pahinga mo. Oo, ang dami mong papuri sa kanya sa 1-year relationship ninyo. Ayan, wala ho eh. Talagang I'm sorry, Catherine, pero siguro nandun ka pa, hindi ka pa nakakalayo doon sa honeymoon stage ninyong dalawa, nitong boyfriend mo. But I think you just have to let him go. Kasi hindi maibibigay sa iyo ang 100%. Ikaw ba, kung bibili ka ng sapatos, online, halimbawa lang bibili ka ng sapatos o ng bag para sa inyong mga kababaihan, nagbayad ka ng malaki. Dahil akala mo original, 100% authentic yung darating sa'yo pero dumating sa'yo, hindi. Anong tawag doon? It's a scam. Yan. Nai-scam ka. Papayag ka ba dyan? Okay ba sa'yo yun? Pero ganito na lang para mas hindi ka mahirapan mag-isip, Catherine. Kung papayag ka na ipagamit sa ibang tao yung underwear mo, tapos gagamitin mo ulit kapag ka nalabhan na on a regular basis, go. Pumayag ka na magkasabay kayong dalawa. Pero nakakadiri yun. Nakakadiri yun. Kapag ka pinagamit mo na sa iba, kanila na yun. Kanya na. Maghanap ka na ng para sa'yo, yung malinis, at ikaw lang yung gagamit. Yun lang yung masasabi ko dito. Huwag ka na magpakamartir, ang bata mo pa. Siguro in love ka, pero hindi yan yung tunay na pagmamahal. You deserve someone better. Hindi ka nagkulang sa kanya, sobra-sobra ka nga sa kanya. Pero be kind to yourself, Catherine.